Praise the Lord. Good afternoon. Good afternoon. Kumusta na po kayo? Okay po ba kayo? Hallelujah. Are you enjoying or are you enduring? Meron pa ho ba ang space para ma-absorb natin yung gustong i-download ng Lord? Meron pa ho ba? O malaki pa yung space? Kasi may 2 sessions pa ako mamaya. May isa pa. Ano ho? And as I was discussing with Pastor Efren kanina, ba't ka nasabi ko disgusting? Ano? Yun yung sabi ko minsan mga hindi mo napapansin. Habang nang-discuss mo kami kanina, ang nasa-sense ko, after ng teaching, kasi I can preach, I can teach as well. Pero ang nasa-sense ko kanina, magkakaroon po tayo ng Q&A para ma-decipher din natin, mag-gauge din natin where we at, ano yung mga hanging questions. Kasi po, ang natutunan ko sa Christian life, yung balance kasi, di ba sabi ng Bible, a false balance is an abomination. Nakita ko po yung extremes. Nagturo ako minsan sa mga Christian Bible Bapts Antique. Sabi nila sa akin, Baptist ka ba, Pastor? Hindi. Kasi bakit? Yung word kasi sila, pag nagtuturo ka, nasa sa Bible yan. No? Ang danger po ng ganoon is nagiging legalistic. And then, kapag ka puro na lang gusto experience, alam niyo yun, yung bang, ang akala ng iba, ang presensya lang ng Panginoon, pag kinikilabutan na. Pag walang kilabot, wala si Lord. Pag hindi ako napayak, wala si Lord. Hindi totoo yun. Kapag tayo naman po ay puro experience, we tend to become fanatical. Kailangan pong balanse ang word at ang experience sa Holy Spirit. At nakita ko po nung one time, nung kasagsagan po yung revival sa Calamba and Los Baños, may mga UP students na nag-research about revival, the history of revival and missions. Gusto ko yung thesis na yun eh. Sabi po doon, nung tingnan po yung mga revivals ng araw, kahit noon pa yung mga revivals ng araw, kaya hindi daw po na-sustain yung mga revivals kasi, napakinggan niyo po ito, noong tumindi na yung pagkilos ng ating Panginoon, tinanggal na nila yung Word of God. Wala na word. Basta sige, worship na tayo, sige. Hanggang puspusan lang, puspusan. So na-notice po ng mga historians, yun ang nawalang, naging missing factor po yun. Nawala yung word. Hindi na binigyan ng time ang salita ng Diyos. So, di ba sabi nga, pag wala na ng fire, yung fire nawawala pag walang fuel. Di ba? Yung word of God, napakalaga po nun. Hindi po kasi ang kapuspusan yung fire lang ay dahil sa may outward, manifestation, nag-iiyak. Hindi lang po yun. Mas matindi po yung inward move ng Holy Spirit eh. Kaya if I were you, kapag meron po mga ganito, kailangan nag-take notes tayo. Kasi babalik at babalikan mo yan eh. Anyway, yun pong PowerPoint naman, iniwan ko na po, may copy naman po kayo. If you think na ito po yung makakatulong sa inyo, by all means. Hindi po lahat ng idea dyan ay sa akin purely. Of course, nagbabasa din po ako ng mga sermon, mga teachings ng iba, and kino-contextualize ko lang. Nakakabuti po yun. Kasi po, sabi nga many are they that publish the word. Marami po mga ginamit na ang Panginoon noon. So we become richer in our knowledge with the word. So nag-start tayo po doon sa Hebrews, consuming fire. Kasi kailangan establish natin who God is. Yung ano ang kanyang characteristic, ano ang kanyang nature, ano ang gusto niyang gawin. And then yung second session natin, yung mga fire killers. Nakatawa ako sa testimony, nakikinig ako. Totoo po yun. Sabi ko kanina, maaaring iba yung fire killer mo. Maaaring hindi naka-include doon. Pero kahit anong gawin, sigurado, may cause and effect yan eh. Hindi mo mamatay ang apoy ng gano'n na lang. May dahilan. Kailangan, tanong niya sa Lord, ano po ba ang dahilan? In fact, nasa mga kabataan, hindi ba? Kahit sa mga married na. Yung relationship. Pag mali relationship mo, ako po, yung testimony ko,
Medyo marami-rami ako naging girlfriend nung unbeliever ako. Tapos po, yun nga po na ako'y na-born again, trinay kong kontakin lahat sila, tumiho ng tawad sa mga naging kalokohan ko sa kanila noon. Pinatawad naman ako. Ang naging girlfriend ko nung Christian na dalawa, yung isa asawa ko na si May, yung isa po leader pa siya. Pero, nung ako po ay, sabi nga ni Dr. Lester Samral, yung hindi si Lester, kundi pamangkin si David Samral, sabi niya, hindi pa lagi emotion, hindi lagi heart, kundi yung mind, i-incorporate mo din. So hindi ko siya sinisiraan, pero yun po yung naging learning ko na yung dati kong girlfriend, hindi mo nakilala, no? Kaya hindi ko siya chinichismis. I'm just sharing yung experience ko. Na magde-date kami, maganda naman, ang date namin, ang date ng Kristiyano, pupunta kami na yung Pilipino, doon kami magde-devotion. Di ba? Hindi mo nanonood ng sine, hindi mo ilalagay sarili mo sa, di ba? Lalo galing ka sa ganun eh. Anyway, dumating yung punto na marami na akong question kasi nagpapaalam ako, may BS ako, madami akong Bible study noon. Pinipigilan ako. Naging ano na emosyon. Hindi, tayo na lang dalawa. Magkwentuhan na lang tayo, magkasama tayo. Samantalang itong si May, ang asawa ko ngayon, no, at siya lang naman ang naging asawa ko, talagang itinutulak niya ako sa gawain. So kung ang relationship mo, boyfriend mo, asawa mo, of course, kung asawa, andyan pero at least yung boyfriend pa lang, girlfriend pa lang, siya ba, inilalapit ka sa Panginoon o hindi? Kasi kung hindi, mamamatay yung apoy mo. Dapat siya pa nga magtutulak sa iyo. Sige. Di ba? Siya pa yung magsusunod sa iyo na magpakapuspos ka pa. So yun nga po yung idea, ano kaya yung pumapatay sa apoy? And ask the Lord, the wisdom, the understanding, the knowledge, paano matatanggal yung deterrent na yan. Sabi ko nga kanina, hindi po puro puspusan lang. Hindi puro iyakan lang. Kailangan maging tangible eh. Kailangan meron tayong word. Kaya nga po ako very strong sa word. Kailangan po talaga ang salita ng Diyos mahalin natin. So at this point po, sa pangatlong lesson natin, gusto ko pong dalhin kayo sa Acts chapter 28. Now, this sermon, ang original po nito, yung kabuuan po niyan, si Charles Haddon Spurgeon. Si Spurgeon po tinawag na Prince of Preachers. Bumili po ako ng mga sermon niya, yung 4 na edition. Nakalimutan ko na yung marami doon kasi binasa ko lahat yon. Pero itong sermon na ito ang hindi ko makalimutan. Tapos tama-tama nung nakita ko yung theme ninyo, ay tama-tama ito. Anyway, paborito ko po yung ESV version. Kasi po, yung nag-mentor sa amin na scholar, sabi niya, one of the reliable versions nowadays ay ESV at saka yung modern NASB. Yun po yung kalang point of view. Pero ibig sabihin, ang Word of God naman, Word of God yan. Okay? Now, sabi ng Acts chapter 28, beginning verses 1 to 6, sabi nga yan, once we were safely ashore, we learned that the island was called Malta. The islanders showed us extraordinary kindness. They kindled a fire. Merong hint na yan. Yan ang title kasi ng message na ito, Kindling the Fire. They kindled a fire and welcomed all of us because it was raining and cold. In verse 3, Paul gathered a bundle of sticks, and as he laid them on the fire, a viper, driven out by the heat, fastened itself to his hand. Verse 4, when the islanders saw the creature hanging from his hand, they said to one another, surely this man is a murderer. Although he was saved from the sea, justice has not allowed him to live. Verse 5, but Paul shook the creature off into the fire and suffered no ill effects. And final verse 6, the islanders were expecting him to swell up or suddenly drop dead. But after waiting a long time and seeing nothing unusual happen to him, they changed their minds and said he was a god. Kaya nga pag nireview niyo po ito, makikita po ninyo, napakayaman talaga ng Word of God. Kaya sabi ko kanina, my topic for the third session is rekindle the fire. Rekindle the fire.
Oh, yung apoy, pag ningasin muli yung apoy, based mo sa verse 2, they kindled the fire and receive us everyone because of the present rain and because of the cold. Let's pray. Father God, thank you for your faithfulness. Thank you that your manifest presence, your tangible presence is here. You are Jehovah Shammah. You are the faithful God. And Lord, I believe that nothing happens by accident. Every individual, Lord, na nandito ngayon, may purpose ka, Panginoon. May design ka. At hindi po, Panginoon, kami na-equip for nothing. Gagamitin mo kaming lahat, Panginoon. Kaya nga po sa hapong ito, patuloy kami nagpapakumbaba. Patuloy na ba kaming lahat na maging malinis sa sisidlan? A vessel unto honor. Hindi po mga karaniwang sisidlan. Sapagkat ikaw na tumawag sa amin ay extraordinary God. At ayaw, Panginoon, na walang masayang na anuman na nais mo, Panginoon, na sabihin sa bawat isa, ito po ay maipahatid, Panginoon. At hindi lamang po namin ito marinig, O Father God, sapagkat walang kabuluhan ng pakikinig kung hindi naman ito, Panginoon, i-apply. Salamat po, Panginoon. I know you are preparing this church, O Father God. Thank you, Abba. Nagkakatiwala po namin sa iyo lahat. We can declare not by might nor by power, but by your Holy Spirit. And it's the anointing. It's the anointing. By the anointing. Through the anointing. Every yoke will be broken. Panginoon, even the strongholds, O God of the mind, the mindsets of Father God, every thought of Father God that exalts itself against the knowledge of Christ, we pull down right now. And let there be a shift, O God, in the atmosphere. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. We dedicate this place, O God, and everyone, your sacred space, O God. Thank you, Lord. We give you total freedom, Holy Spirit. We honor you, we praise you. In Jesus' name, Amen at Amen. Isa muna nga uling palakpak sa ating Panginoon. Clap offering sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Alam po natin ang istorya po nito. Kung nabasa na po natin ang Acts, Book of Acts, di ba? Si Paul kasi kasama ng mga bilanggo, sila ay dadalhin sa Roma. Na mahaba po kung i-rehearse pa natin yung mga nagdaan pa. Pero alam natin na ang immediate context po niyan, kumontra si Paul sabi niya, dahil siya ay man of God, pinakita ng Panginoon sa kanya na nag-aabang sa kanila na shipwreck. So sabi niya, huwag natin ituloy, mapanganib itong voyage na ito, itong journey na to. Pero yung centurion, yung kapitan na in charge sa pagdadala ng mga bilanggo, mas nakinig doon sa mga tripulante kasi sino naman si Pablo? Wala naman sa kanila, hindi naman siya seaman. Di ba? Pero, nung sila sa kalagitnaan ng voyage, doon sila inabot ng bagyo. Ginawa nila lahat ng paraan. Di ba? Tinanggalan nila yung mga cargos nila para gumaan sila, pero ganun pa rin, lumubog pa rin. Okay? Tapos, di ba, tataka sana yung iba? Sabi niya, inalerto niya yung kapitan, sabi niya ganyan, tatakas sila, huwag mo hayaang tumakas. So, in-encourage niya yung mga nandoon sa barko. Kasi ilang araw na silang hindi nakakakita ng araw Sobrang dilim yung bagyo kasi. So, by modeling yung faith niya, sa gitna na ang kawalang pag-asa, takot, pangamba, bumuhos ng tinapay, kumain siya. Sabi niya, kumain kayo. Dahil man of God siya, sabi niya, kayo mag-alala, walang mamamatay, maaaring sa lahat tayo.
Eh, sure enough, yun nga ang nangyari. Okay? And then, yung ninanavigate ng kapitan at tumama sila sa malaking bato, eventually nakita nila yung island, yung Malta o Melita sa ibang version. So sila po ay nakarating lahat doon sa island. At ang sabi, ang report, nandun na sila sa isla, yung mga tao doon very friendly, very hospitable. Inasikaso sila. Eh kasi siyempre, galing ka sa dagat at maulan pa. Ano ang nangyayari sa kanila? Giniginaw. No? Kagabi, di ba? Pag binuksan niyo, malamig eh. So habang nasa ganun kanilang kalagayan, palibasa itong si Paul ay very humble, though he is an apostle. Sabi nila, there are around 275 kasama si Paul na survivor sa shipwreck na yan. Okay? At din sa island na yan, sa gitna ng trahedya, sa gitna ng seemingly hindi magandang sitwasyon, ginamit pa rin ng Diyos si Pablo. Nag-perform siya ng signs and wonders doon sa island na to. Kasi all things work together for good. Amen? Kahit anong sitwasyon mo, kapatid. Di ba? Huwag nating tingnan yung negativity nito eh. May purpose ang Panginoon dyan eh. So, yun nga po ang nangyari. Ngayon po, sa verse 7 ng verse 2, sabing ganoon, di ba? Yung mga tao doon, uncommonly kind to us. For they made a fire for us and took us in because it was raining and cold. Siyempre, nung kanilang sinaklolohan yung mga na-shipwreck, mga basang-basa yan, babad sa dagat, umuulan pa, ginaw na ginaw. So, naginawa nila ng mga nandoon sa isla, nagparikit ng apoy. Kasi gusto nila na mainitan itong mga ito. Pero, si Pablo nga, no, meron siyang ginawa. Ang ginawa ni Pablo, tumulong siya. Now, sabi po ni Charles Haddon Spurgeon, the Prince of Preachers, sabi niyang ganyan, by nature, symbolically speaking, yung mga taong nandiyan ngayon, si Pablo at yung mga bilanggo, nangangatal sa lamig. At tayo din, dumarating din sa season ng buhay natin, yung winter season na sinasabi. No? Nagiging hard din tayo, nagiging cold tayo, dead as stones. Okay? Parang ang hirap na uling magapoy. Nakaras na ba kayo ng ganyan? Na para bagang halos hindi ka yata makaka-recover? Sino nakaranasan ng ganyan sa kanyang Christian life? Ay, mabuti kayo, hindi pa kayo nakaranas, ano? Okay? No? Talagang biyaya at biyaya at biyaya na lamang ng Panginoon kung paanong tayo ay naka-recover. Of course, ba't ibang sitwasyon kung bakit nangyari yon? Pero nakakatuwa po dito na pag nangyayari po yan, lalo na kung yung church mismo ang nanlamig. Dahil sunod-sunod na problema, sunod-sunod na mga challenges, na mga sitwasyon. Naalala ko yung aking pinsang distant cousins, parang second cousin o third cousin na yata siya. Dati siyang policewoman. Isipin nyo nangyari sa church niya doon sa Batangas. Kung sino pa yung body-body niya at kanya pong inaay na susunod na maging pastora niya, yun pa ang na-demon possess. At silang dalawa naghahabulan sa kalsada na nakikita ng lahat ng tao. Ano sabi ng mga kamag-anak namin, mga kababaryo? Yan, charismatic kayo ng charismatic. Kayo talagang pinapasuko ng demonyo. Di ba grabe yung... dahil doon, marami na ang umalis. Akala ko ba sa Diyos tayo, ba't ganyan? Hanggang siya na lang at yung pamilya natira at ilang manggagawa. Ay grabe, yung ligligan. No? Nakaras mo ko lang ganyan sa Kabuyaw. Minsan tinawag kami to assist yung isang church na divide. Andito yung senior pastor, nandito yung assistant pastor. Baak talaga yung church, kampihan. Sabi nung senior pastor, I rebuke you. Sabi naman sa kabila, we rebuke you din. Mga Kristiyano. Ano ang epekto doon sa mga miyembro? Wala na. Akala ko ba nasa katotohanan na tayo? Pero going back doon sa aking pinsan, hindi siya sumuko. Nagpatuloy pa rin siya. At nung hindi siya sumuko, dumating din yung punto na nagkaroon sila ng revival at napalitan ng mas marami pang mga faithful na kapatiran yung church na kung saan siya ginagamit ng ating Panginoon.
Sabi nga, when you hit rock bottom, wala nang pupuntahan, ba nasagad na sa sahig, wala nang ipapupuntahan niya kundi paakyat na. Kaya pag ang pakiramdam mo parang sagad na, don't worry. Yan nga sa katabi mo, don't worry. Kasi ang direksyon niyang paakyat na. May gagawin ang ating Panginoon. Pero sa totoo lamang, habang nasa ganong sitwasyon na nanlalamig na, di ba? Nung araw nga, hindi ba, ang mga churches noon, may ang worship service umaga, merong pang vesper service. May prayer meeting, may Bible study. Eh ngayon, di ba, parang pagdating pa ng linggo, naiinip pa. Ang nakakatawa minsan sa church, kung sino yung malapit, sila pa yung pinaka-late. At kung sino yung huling dumating, siya pa yung unang umuwi. Inip na inip. Nanlalamig. At kapag ang church mismo ang nanlalamig, tandaan po ninyo, yes, dumadaan tayo sa summer season, mainit na mainit, winter, spring, summer, or fall, pero dumarating talaga sa winter season o wintry season. Ano ang gagawin natin pagka ganon? Sige na nga. Ayawan na. Ay, kung kayo ay sumusuko na, ako pa naman. Ganun magagawin natin. Di ba? So when the church is as a whole is cold, it is not easy for us as individuals to be warm. Totoo po yan. Kaya nga huwag nating hayaan na manlamig eh. No? Huwag nating hayaan na manlamig. Kailangan talaga, yun nga po yung final message ba, may kailangan talaga manatili yung apoy na yan eh. Mga kapatid, kahit sino dumadating sa ganyan, check nyo nga yung cellphone nyo, ilang percentage na lang. 1% na lang, lobat. Naglolobat ka ba? Kailan ka huling nalobat? Wala na, 1% lang. Magdeded na, oh. Kaya kailangan revival, eh. Eh, pag lobat na ang cellphone mo, ang laptop mo, ang gadget mo, anong gagawin mo? Mag-charge ka. Hahanap ka ng outlet. Sa atin naman, sino ba? Kanino tayo mag-charge? Kay Lord. Kaso mo yung iba, pag lobat na, ayaw ko muna umatin. Eh, di lalo ko na lobat. Di ba? Dahil ko problema eh. Lalayo pa sa Panginoon. Hindi. The more na may mga challenges, lalo tayong lumapit sa Panginoon. Wala tayong iba pupuntahan. Ang joke nga doon sa Philippines eh. Di ba? Marami daw Pinoy, pag nagigipit, sa Bombay lumalapit. Uso ba yun? Marami Bombay din dito, di ba? Ang mga Kristyano, pag nagigipit, kanino lumalapit? Dapat kay Kristo. I tell you mga kapatid, as I've said, no? Hindi lahat ng panahon strong na strong ka. I tell you, darating at darating talaga yung mga situation sa buhay mo. Minsan pa naman, or kadalasan pa nga eh. Kagaya ni Job, pag dumating yung mga pagsubok, yung mga sitwasyon, sapin-sapin, sunod-sunod, at all sides. Sa harap, sa likod, sa tagiliran, para bagang grabe, no? Aatake ang kaaway sa'yo, hindi yung installment eh. Full blast. Ano ba ito? Di ba? Kaya nga po, dapat ma-distinguish natin, iba po yung soul sa spirit. Ano ba ibig sabihin noon? Di ba sabi ni King David? Kinanta natin eh. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Sabi sa Psalm 103, bless the Lord, oh my soul, and forget not His benefits. Inutusan ni David ang kanyang kaluluwa na magpuri sa Panginoon. Sabi niya, bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Ano yung benefits? Number 1, siya na nagpapatawad sa aking mga kasalanan. Siya na nagpapagaling sa aking mga sakit karamdaman. Lagi ko sinasabi, kung ikaw ay employee ng isang multinational, malaking company, tapos may mga benefits, malaki na ang sweldo mo, may benefits, sasabihin mo doon sa company, boss, okay na ng sweldo, ayaw ko na ng benefit. Ganun ka ba? Hindi eh. Pero hindi natin alam ang benepisyo ng Kalbaryo. Nung tayo tumanggap sa ating Panginoon, napakadaming benefits
na binibigay ang Panginoon sa atin. Hindi natin ginagamit, ina-appropriate yung mga benefits na yon. And so, pag dumating sa ganyan, dapat maintindihan natin, darating at darating at darating ang mga ganyang sitwasyon. Manlalamig tayo, magloloba tayo. Pero ano ginawa ni Paul? Sabi ng verse 3, but when Paul had got some sticks together and put them on the fire, dun muna sa kalahati, hindi naging spectator lang si Pablo. Nung nakita niya yung mga islanders na kumukuha ng stick ng mga siit na mga maliliit na mga branches, okay? At inalagay sa apoy, tumulong din si Pablo. Tumulong siya. Pwedeng paki-flash natin yung 1 Samuel chapter 30, 1-6. Naalala ko kasi, hindi po kasi naging idol si Paul eh. Kasi siya, nilalamig din siya eh. Ang ginawa niya, tumulong siya para palakasin pa ang apoy, para parikitin pa lalo ang apoy. Hindi siya nag-intay lang. Isang natutunan ko, Brother Whedon King, yung sitwasyon nating mga Christians. Sometimes, we tend to be neutral. Ang tawag doon, neutral mode. Kung minsan naman, defensive mode. Pero dapat alam mo kung kailan naman ang offensive mode. Hindi pa laging defensive. Si Pacquiao, mananalo ba si Pacquiao kung puro sangga lang? Kailangan may opensa. Chapter 30, hindi 20. Chapter 30. Okay. Sa chapter 30, maganda nangyari dyan eh. Okay, gusto kong i-convey yan. Di ba? Sabi dito, 3 days later, up to verse 6, when David and his men arrived home at their town of Siklag, they found that the Amalekites had made a raid into the Negev and Siklag. They had crushed Siklag and burned it to the ground. Now, bago tayo pumunta sa verse 2 and following, anong nangyari kasi dyan, di po ba? Dahil hindi tinitigilan ni Saul si David, siya ay pumunta na sa mga Philistines. Napakatalino ni David, napaka-shrewd. Doon sa Siklag, doon siya nagstay. Sinaatake niya yung mga kalaban. Akala nitong sinamahan niya, ang inaatake niya mga Israelites. So, naging good shot siya. Okay? Akala okay itong si David, kumampi na sa atin And then, nung maghaharap na ang mga Israelites at saka ang mga Philistines, nung makita ng mga Philistine commander na nandun si David, pinagalitan. Bakit isasama mo yan? Nakalimutan mo na ba yung sinasabi ng mga Israelita mismo? Saul has slain his 1,000, but David has slain his 10,000. Sabi niya, baka mamaya pag naglalaban na, bumalik na dyan si David, tayong madali. Pauwiin mo na yan. Yung ampon kay David, walang magawa kasi mas mataas yung mga Philistine commander. O sige David, umuwi na muna kayo. Ayaw nila na sumama ka. Pag uwi nila doon sa kanilang base, na nandun yung mga pamilya nila, saka yung mga ari-arian nila, nakita nila, sundog na. At kinuha yung kanilang mga asawa at mga anak. Yun ang naabutan nilang senaryo. Ito yun eh. So verse 2, they had carried off the women and children and everyone else but without killing anyone. Ang maganda, bagamat nakidnap, wala namang pinatay. Okay, verse 3. Sabi ko, when David and his men saw the ruins and realized what had happened to their families, they wept until they could weep no more. Imagine yung mga macho, mga mandirigma, umiiyak na parang bata. Siguro, hindi imagine nila, ako, patay na yung mga anak ko. Yung mga asawa lang, yung mga anak namin pinagre-rape. Di ba? So, grabe. Sabi ng verse 4, they wept until they could weep no more. Nagawa mo na yan? Umiyak ka pero hindi ka na makaiyak. Sobrang pag-iyak. Wala nang luha pumatak. Naubos. Eto, matindi. Pagdating sa verse 5, ano happened? What happened? Sabi, David's two wives, Ahinoam from Jezreel and Abigail, the widow of Nabal from Carmel, were among those captured. Okay? Ito po yung response ng mga sundalo ni David.
David was now in great danger because all his men were very bitter about losing their sons and daughters, and they began to talk of stoning him. But David found strength in the Lord his God. Lahat ng mga sundalo niya nagkaisa na. Kasalanan to ni David. Kasalanan to ni Pastor. Dinala pa tayo sa church na to. Lahat sila nagkaisa, patay na natin ang ating head, ang ating leader. Ano yung ginawa ni David? Sabi ni ibang version, but David encouraged himself in the Lord his God. Mga kapatid, dumarating sa buhay Kristiyano, sinasadya ng Panginoon walang mag-i-encourage sa'yo. Walang tatapik sa'yo. Yan ang sinasabi lagi nga noong sa JHMT. Kung walang tumatapik sa'yo, tapikin mo sarili mo. Pwede ba tapikin mo sarili mo kung gising ka nga? Tapikin mo sarili mo, sabi mo, kaya mo yan. Di ba? Ganun ang ginawa ni David. Hindi siya na-discourage. Hindi siya na-frustrate. But at this point sa history niya, kung babalikan po natin, sino ba itong mga mighty men ni David na to? Di ba? Ang history po niyan, natatawa ako talaga sa Bible Ang tinawag si David, yung 400 men ni David na yan, 3Ds sila 3Ds. All who are discouraged, in debt, and in distress. Gusto mo magpaso sa 400 na puro pasaway, puro may utang, puro sakit sa ulo? Pero yun ang naging mighty man of David. Kaya nga pag pinadalhan ka ng pasaway sa church, pastor, sabihin magiging mighty man yan. Pero hindi ko sinasabi kayo pasaway Ano sinasabi ko si David? So, wala na siyang kakampi. Lahat galing sa kanya. Gusto siyang patayin with murderous intent. Pero ang response ni David? David encouraged himself in the Lord his God. Yun ang ginawa ni Paul. Hindi niya pinayagan, pakibalik na sa ating slide, hindi niya pinayagan na talunin siya ng labig at ang mga kasamahan niya. As a humble servant of God, siya mismo tumulong. Aba, hindi pwede. Kaya mga kapatid, pag nasa-sense na natin ang winter season sa buhay natin, huwag na hayaan tuloy-tuloy ang panlalamig. Aba, kailangan maging offensive mode na tayo. Aba, kailangan bigawin ako Naalala ko tuloy lagi sinasabi ni Pastor Andy noon Sabi ganun, may nagsasabi lagi, strike the iron while it's hot. Di ba? Ang kanya baligtad. No. Ang kanya, strike the iron para ito maging hot. Tama naman. Minsan kasi, hindi ba? May gagawin ka din No? Kasi yun ang leading ng Lord At saka, the situation, kailangan gawin yun Winawarrant ng situation. So, kagaya ni David, na walang pag-asa, na wala ng trust ang mga tao niya sa kanyang liderato, pero siya'y tumingin pa rin sa Panginoon at hinikayat niya ang kanyang sarili. Again, tapikin mo ang sarili mo. Kaya mo yan sa tulong ng Panginoon. Minsan pa ganyan tayo, naghahanap tayo Birthday ko, walang bumati sa akin. Hindi ba? Of course, dapat walang pagkukulang, pero darating ang punto, kapatid, na walang tutulong sa iyo Tuturuan tayo ng Panginoon na magdepende sa Kanya at tulungan natin ang ating sarili. Minabasa akong account minsan na isang lalaki, pagbaba niya sa hagdan niya, may nakita siyang isang paru-paro na halfway pa lang sa kukun, lumalabas pa lang. Develop na yung kalahati ng pakpak ng paru-paro, pero nag-i-struggle siya. Sabi niya, kawawa naman to. Ang ginawa niya, yung penknife, kinuha niya yung penknife, tapos binuksan niyang ganyan. Inisip niya, para matulungan ko makalabas na agad. Para makalipad na yung paru-paro. To his surprise, nung hiwain niya, yung kalahati, hindi pa develop. At namatay tuloy. At nag-isip siya. Sabi, ano nangyari doon? Nag-research siya. Nung mag-research siya, sabi, yun pala talaga, yung paru-paro pala dapat, habang lumalabas siyang gano'n, nag-i-struggle siya, nagsisikret ng liquid sa katawan niya,
na yun ang tutulong sa kanya eventually na makalipad. So yung pag-i-struggle niya, parang negative, nahihirapan siya, pero yun mismo ang magiging instrumento para lumakas siya at makalipad siya. Kaya kung minsan, kung titingnan natin yung mga struggles natin, yung problema natin, parang ito yung kalaban natin. Actually, yun ang magiging weapon natin. Kaya nga sabi ni Paul, when I am weak, then I am strong. Sabi niya, I will therefore boast in my weaknesses. Hindi siya nag-aalibay, pero naranasan niya eh. Yun pala kahinaan ko, gagamitin pa ng Panginoon yan eh, para maging kalakasan ko. Kaya papayagan ng Panginoon na dadaan tayo sa mga period na tayo ay ganito. Mga kapatid, papayag siya. Kasi doon natin maranasan, tapat pala talaga ang Panginoon. Di ba alam niyo yung footprints in the sand? Yung di ba? Kung hindi alam ng mga kabataan, hindi ba yung awit na yon, anonymous actually yun, pero ginawang awit. At ang sabi doon, na naginip siya, at sila yung naglalakad ni Lord sa Boracay. Walang Boracay, pero nasa beach sila. No? Habang naglalakad sila, dahil magkatropa sila ni Lord, may 2 sets ng footprints. Bali 4. Okay? Sabi niya, napansin ko lang habang humihirap na yung journey, kung kailan siya nag-i-struggle na, isa na lang ang set. Nag-complain siya, Panginoon. Bakit kung kailan ako nahihirapan, saka mo ako iniwan? Ang sabi ng Lord sa kanya, my son, I love you and I will never leave you. During the time of suffering, it was then that I carried you. Hindi mo bakas ng paa yun. Sa akin yun. Kasi pangko na kita. Buhat na kita. Amen? So David encouraged sabi nila, kaya nga mga kapatid, nasabi ko na kanina, dahil galit na galit ang diablo, lalo na kung ikaw ay arsonis. Kung ikaw yung ginagamit ng Panginoon para revivalist ka. Maraming taong na-i-encourage sa ministry mo, na-i-encourage, no? Nare-revive. Atakihin ka ng diablo eh. No? At pipilitin niya rin patayin ang ilaw mo. Pero kung dumating ka man, ikaw personally sa ganong situation, kagaya ni Paul, no? Hanapin mo itong firewood. Hanapin mo yung mag-feed sa fire na yan. No? So, kindle the fire. Encourage yourself. Magpatuloy ka. No? Anong sabi ng Bible? The Word of God is fire. Sabi ng Jeremiah 20:29. Diba? It's like fire shut up in my bones. Kaya kung dumadaan ka sa wintry season ng buhay mo, magbabad ka sa Word of God. Naalala ko noon, si Pastor Gary ko sa akin, yung hindi niya alam eh, bakit ganun? Parang, okay naman siya, consistent naman siya sa kanyang devotion, siya naman eh, nagpipray palagi, pero parang, bikulang pa rin. Ramdam niya bakit, parang ang layo-layo niya sa Lord. Ang ginawa niya, sabi niya, imbis na ako ay manghinawa, aba, ginawa ko, dinoble triple ko. No? Ang ginawa niya, buong maghapon, no? Basa siya ng basa. Kasi mentras na parang tingin niya hindi na-absorb ang binabasa niya, lalo siya nagbasa. Sabi niya, nabaptize siya ng word. After that, grabe, nakaranas siya ng another fresh visitation from God. Pero sabi ko nga kanina ba kagabi, na we don't need visitation, we need habitation. Diba? So, kung may wintry season sa buhay natin, magbabad tayo sa Word of God. Okay? Babad. Sa presensya mo, babad sa iyong salita. Tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Yung account noong 2 disciples on the road to Emmaus, hindi ba? They are not aware na ang kausap nila si Lord. Nagkukwentuhan sila and then sabi ni Lord, ano yun? Ano nangyayari sa Jerusalem? Sabi ng dalawa, are you a stranger? Hindi mo ba alam nangyayari sa Jerusalem? Sabi ni Lord sa kanila, ano nangyayari? So, kinuwento nila ang patungkol sa Panginoon. Tapos,
Si Lord, nagsimulang mag-share sa kanila from the prophets, Psalms, etc. At habang sila ay nag-sharing, naglalakad sila, di ba? Niyaya nila ang Panginoon na mag-stay sa kanila, pero nawala siya, tapos nung makita uli nila, sabi nila, kaya pala habang siya ay nagsasalita, umiinit yung heart natin eh. Kasi yung word. Kaya nga mga kapatid, kung tayo po palaging pinag-uusapan natin, Word of God, Word of God, Word of God, Word of God, yung fire talaga eh. No? Mag-activate talaga sa buhay natin. Pangalawa, yung prayer. Ang panalangin. Kung nanlalamig ang puso natin, multiply your seasons for prayer. Kung pakiramdam mo parang hindi pa rin sufficient, try finding a prayer partner. Magyaya ka, Brad, mag-pray naman tayo. No? Mag-apoyan tayo. No? Maghawaan tayo ng apoy. Medyo andap-andap ang ilaw ko ngayon eh. Ang apoy ko eh. Halika, mag-pray tayo. O 3 tayo, mag-pray tayo. Alam niyo sa history ng mga revival, nagsimula 1, 2, 3 hanggang naging concerts of prayer. No? Kasi mas matindi ang pagpapala kung mas marami. Of course, kailangan may private, pero may mga pagkakataon, it helps to have a public prayer gathering. Napakasarap po na nag-aapoy yung mga kasama mo, mahahaw at mahawa kayo. Yung panlalamig talaga, ang bilis eh. Ang bilis na talagang mag-apoy ka uli eh. Kaya the more na ikaw ay aktibo o ma-attend, purihin ng Panginoon, yung panlalamig na yon, talagang nagbabaga muli. Unfortunately, sabi nga nila, prayer has become a rhetoric. Ano ibig sabihin ng rhetoric? Palaging binabanggit, hindi naman ginagawa. Ang prayer, mga kapatid, mula sa palasyo hanggang sa barong-barong, ang tao na nanalangin. The first time na ang prayer ay binanggit sa Bible, sa Genesis, is because naranasan ng mga tao na they are totally helpless. So they have to pray. Alam nyo, ang sabi ni John Calvin, the principal exercise of faith is prayer. The principal exercise of faith is prayer. Pag nagpipray kasi tayo mga kapatid, that is a very humble approach to God. Kinikilala mo na may mas mataas, kaya tayo nagpipray. Sabi ng Bible, pray unceasingly. Pray without ceasing. Ang hirap pa pala maging Christian. Isipin mo, walang patid. Ano yan, maghapon ka nakaluhod? 24/7 nakaluhod ka? Hindi po ang ibig sabihin nung pray without ceasing na literally walang patid. Ibig sabihin yan, continuous communication with God. Kahit hindi ka nakaluhod, kahit nasaan ka, palagi ang heart mo attuned with God. Yun ang ibig sabihin noon ng pray without ceasing. Palagi kang nakakonect sa Kanya. Sa Isaiah chapter 62, verses 6 to 7, ang sabi doon, I have appointed watchmen over Jerusalem. Sino yung mga watchmen? Sino yung mga intercessors? Ano ang kanilang characteristics? Sabi ganoon, these watchmen, they will not remain silent. They will give themselves no rest. And they will give the Lord no rest. Until Jerusalem become a habitation of praise. Ang tanong, kailan ba tayo titigil manalangin? Ang tendency, kapag may problema, maalam mag-pray. I tell you, iba ang prayer sa sipon, iba yung prayer sa cancer. Di ba? Kaya kailangan, bigyan tayo ng Panginoon ng shock treatment. Alam niyo yun? Kuryente, pum! Di ba? Kaya dumadaan tayo sa mabibigat na problema kasi hindi natin makuha sa hinay-hinay eh. Ay di magpapadala ang Panginoon ng shock treatment. Pak! Magising tayo. Diba? Kaya huwag natin intayin yung ganoon. So sabi, ang mga intercessors daw, hindi dapat nananahimik. Dapat hindi sila nagpapahinga. Ibig sabihin talaga, nakakatawa, day and night and day, let incense arise. I tell you, napaka-powerful ng prayer. Sabi po mga Dawn Watchers, we have so many testimonies. Kahit yung mga nasa abroad, magpapadala ng prayer request nila, ang daming himalang ginawa ang Panginoon. I tell you.
Kahit ilang faithful intercessors, nagtuturo po ako, actually, yung module akong ginagamit 4 na modules po yun. Ang tawag po doon ay SOPI. No? School of Prayer and Intercession. It's a compilation ng lahat ng pinaka-greatest intercessors, Peter Wagner, Sidney Jacobs, Rhys Howells, and many others. Grabe po yun. Tinuro ko po yun sa mga intercessors ng Laguna. Isang natutunan ko doon ng mga intercessors, mga kapatid, may 4 palang uri ng intercession. Sabi doon sa statistics, 80% of the intercessors are women. 80% ng mga intercessor kababaihan. Bakit? Kasi ang mga babae, lalo na yung mga misis ng anak na, alam nila paano mag-groan at mag-travail. Diba? Kami hindi namin alam paano ba yung umire. Kayo alam na alam niyo yun Okay, so 80% of intercessors are women. And sabi ko nga, may 4 na uri ng intercessors. 4 kinds of intercession. What are those? Number 1, ang tawag ni C.D. Jacobs, number 1, may tinatawag na general intercession. Pangkalahatan. Ang mga general intercessors, they thrive on praying yung mahahabang mga prayer list. Bigyan mo yan ng 1,000 prayer requests, ipag-pray niya lahat yan. Yun yung kanyang strength, yung general intercessor. Ako, hindi po ako ganun So, misa may mag-message, Pastor, paki-pray naman po yung ganyan. Sasagot ako, okay, I will pray. Tapos, after a few days, nag-message ulit, Pastor, salamat po sa prayer nyo, answered prayer na po. Naku, nag-guilty ako, hindi ko naman ipag-pray. Natutunan ako, pag may nag-request, hindi na ako tatagalin. Right away, o sige, pray ka agad. Kasi hindi ako general intercessor Maaring ganun kayo, na yung heart ninyo, di ba, kahit bigyan kayo na napakarami, naku, talaga namang hindi titigil. You are a general intercessor. Ang pangalawang uri ng intercessor or intercession, ang tawag nila ay crisis intercession. From the word itself, crisis. Ito po yung mga nagigising ng wee hours of the morning, alanganing oras, 1:00, 2:00, 3:00, pupunta sa CR kasi senior na. Hindi po. Because they receive a vision, a word from the Lord. Merong emergency. Suddenly, the Lord will show you a person, will remind you of something. Huwag kang matulog, kapatid. Mag-pray ka. No? Kasi ang Holy Spirit ang gumigising sa'yo, may certain crisis. Alam niyo, yung beauty ng prayer Pwede naman gawin ng Panginoon Pwede naman siya magpadala ng anghel Kinukwento nga ni pare yung sa Acts chapter 12, hindi ba? Noong nanganganib na si Pedro, anong ginawa ng church? Acts chapter 12, maningas silang nanalangin. Kaya nga, yung pangaw lahat tinanggal ng Lord. Ang daming pintuan, lampasan si Pedro. Tapos pumunta siya doon. Hindi ba si Rhoda? Nung makita niya, akala niya angel lang Di ba? Nag-pray sila, hindi sila maniwala na sinasagot ang panalangin nila. So, ang tawag po doon, crisis intercession. Nung marinig ko isang testimony na bless ako kasi magkaibigan sila, body-body sila. Tapos yung isa tinawag ng misyon sa India. So, meron silang agreement. Sa church po namin, meron kaming daily 6 p.m. prayer covenant. Wherever you are, between 6 to 7, mag-pray tayo para sa church, sa pastors natin, ganon. So ngayon, hirap ako dahil 3 a.m. dito yun But anyway, nagkaroon sila ng prayer covenant na magkaibigan. Isang araw, naglalakad siya sa eskolta, tumatawid siya, biglang in-impress ang Lord sa kanya, pray for your friend na nasa India. So hanap siya ng isang secured na lugar, tapos nagsimula siya mag-pray. Tapos, sa journal niya, in-note niya, this day, at this hour, I pray for my friend, ganyan. Wala pa naman kasi yung Facebook nung araw, di ba? After a few months, nakita sila. At nagkwento siya, sabi niya, friend, naalala ko bigla, na isang pagkakataon, biglang inimpress sa akin na parang mag-pray para sa'yo. Ay, sabi niya, kaya nga ako gusto magpakita sa'yo makipagkita sa'yo bakit? Teka, anong araw yan? Ganyan, kinumpare nila yung time difference. Sabi niya, naku, yan yung araw na ako ay naligaw doon sa gubat. Kasama ko ibang mga missionary, mga local missionaries, naligaw ako. So dahil kakahuyan, madilim,
Pagpihig ko sa kabilang ganun, biglang narinig ko, kala ko lumilindol. Pagtingin ko sa likuran ko, padating na yung herd ng elephants sa likuran ko. Wala na akong pupuntahan. Lord, pumikit na lang daw siya. Lord, ligtas mo ako. May-hamaya daw, ito na yung mga elepante. Yung hangin, zung, 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 zung. Sabi niya, nangyari? Pagdilat niya yung mga elepante, pagtatapat na sa kanya, lumiliko. Lumiliko. Hanggang nakalampas na lahat, hindi siya na ano. Sabi niya, buhay baba ko? Buhay baba ko? Sabi niya, yun pala. Kaya mga kapatid, kapag ikaw ay nagising again ng 10 oras ng gabi, maghintay ka, Lord, meron po ba kayong gustong ipanalangin ako? Baka crisis intercessor ka. Ang pangatlo naman na uri ng intercessor, ang tawag sa kanila ay personal intercessors. Bakit personal? Sila yung mga tinawag ng Panginoon na may kakaibang kabigatan sa mga leaders, in particular sa pastor. Meron ba sa inyong ganyan? Na laging nilalagay ng Lord sa heart ninyo, pag-pray lagi ang mga pastor. Sila yung ganyan. Okay lang. Hindi ba? Sila po ay mga personal intercessors. At ang na-discover ko mga kapatid, ito, blessed na blessed ako kay James Cawalie. Nung siya ay satanista pa, at ito po nag-retain sa akin, kaya ini-encourage ko lagi mga intercessors namin. Sabi niya, nung siya ay satanista pa, at inaatake niya yung mga pastor, napansin niya, ito, makinig kayo maigi, in-note yung maigi ito. Sabi niya, napansin niya, ang anointing ng isang pastor ay hindi nakabase sa kanyang sarili lang na pag-commune sa Panginoon. Of course, may bearing yon, very powerful yon. Pero sabi niya, yung mga extraordinary anointed pastors, I notice, sabi niya ganyan, is because meron siyang matitinding intercessors. He's surrounded. Alam niyo yung concept ng prayer shield? No? May nagsishield sa kanya eh. Kasi sabi ko, ayan, napakinig niya. Sabi ko sa mga intercessors, napakinggan niyo yan ha. No? Kaya lagi niyo ako ipag-pray. Lagi niyo ako ipag-pray. No? Nakatulong sa akin ng malaki yun. Alam niyo, umiikot ako sa Visayas. Ang kinakatakot ng lahat yung Sikihor. May taga Sikihor ba dito? No? Kasi, yung una sa Capiz, di ba? Sa Capiz, sa Capiz, ano ang kinakatakutan? Sabi ko dito sa chairman ng Capiz, Pastor, totoo ba may aswang dito? Ay, marami! Sabi ko, lalo ako natakot. Gabi pa naman. Marami aswang dito. Oo. Yung mga aswang namin dito, naka-Amerikana. Mga politiko pala. Pero totoo mga kapatid, sa Capiz, yung mga produkto nila, ang Capiz po ang seafood capital. Pero, yung mga produkto nila hindi nakalagay made in Capiz, made in Iloilo. Why? Pag nakita, ay naku, mga aswang yan. May curse. Nagturo po ako sa mga pastor ng Capiz. Sa kanila po may aswang festival. Dati. May aswang festival. Totoo. No, di ba may mga ganyan eh, no? Piestahan, aswang festival. So tinuruan sila ng warfare. Nag-warfare po sila. Alam niyo nangyari? Isang pagkakataon na may aswang festival, nagsasalita yung mayor sa entablado, nagsaksakan sa harapan ni mayor, yung mga siga-siga. Nagalit ang mayor. Magmula ngayon, wala ng aswang festival. Alam niyo, yung mga intercessor, matindi po yan eh. So, may mga personal intercessor, I praise God. No, sa pag-iikot ko po sa iba't ibang lugar, minsan, pagkatapos na magturo, may lalapit sa akin, Pastor, kinausap ako ng Panginoon. Ano yun? Sabi ng Lord, magkukumit akong maging personal intercessor mo. Sabi ko, salamat. Kaya salamat, pabalik-balik ako sa Visayas. Sabi ko sa isang pastor sa akin, Pastor, hindi ka natatakot dyan sa Visayas? Hindi ka natatakot dyan sa Sikihor? Sa Sikihor po, nung ako'y nagturo kasi may kinunda kami one time, pare ko, ang title noon training na yon, Warriors and David's Training. Warriors and David's Training. Tinuruan namin yung mga pastor, grabe po, 1 hour red hot praying in tongues. 1 oras. Mga pastor yan ha, mga kapatid. 1 oras, walang tigil. Luluhod tayo, mag-pray tayo straight in tongues. Nung una, hindi kaya ng iba eh. Pero admittedly, hindi ko na nagagawa ngayon. Pero during kasagsagan ng training na yon, ang dami na pospos ng mga pastor. 1 hour ba naman eh. Pagkasama si Widen King, ay ako, mahigit 1 oras, hindi pa natayo si Brother Widen. Grabe mag-pray po yung taong yun. No?
So ginawa namin po yun sa Siquijor. Sa Siquijor, may tinatawag na bantayan. Yung bantayan na yon over a hill, dun pala nagsasacrifice yung mga mangkukulam. Pambabarang, nandun po lahat. Kinukuha sa akin nung araw sa Siquijor, ang gaganda ng mga babae, pero makikita mo walang ilong. Imaginein mo, sino yung pinakamaganda rito? Sino mag-volunteer maganda siya? No? O kasi pinakamaganda rito si Maring Liza, siyempre, pastora, di ba? Ang ganda-ganda pero walang ilong. Yak! Ang ganda. Kasi barang eh. Di ba yung barang? Kagating ka ng dangaw, kagating ka ng labok, ng insekto, mabubulok na yung ilong mo. Ganun katindi yung barang. During that time, grabe po yung warfare namin. I praise God, walang nangyari sa akin. Pero yung mga pastor doon, ang dami pong backlash. May na-aksidente, nagmumotor, biglang na-stroke, patay. Yung isang pastor, nangalun niya. Ang dami pong atake. Kasi sabi ko sa kanya noon pa kasi, sabi ko, mag-iingat kayo. No? Kailangan wala talagang, kasi pag ikaw pumapasok sa intercession, ang sabi nga, dapat mag-repent ka. Kahit yung lamok na napatay mo, mag-repent ka. walang anumang bahagi sa'yo ang diablo. Kaya, natandaan niyo pa, ano yung unang uri ng intercessor? Ano yon? General. Ano yung pangalawa? Crisis. Ano yung pangatlo? Ang pang-apat, warfare intercessor. Warfare intercession po yon. Okay? Yun po yung mga war freak. Mag-pray lang ng pagkain, I bind you in the name of Jesus! Pero yun po, ang dami ko natutunan sa warfare intercession. Salamat sa Panginoon, hindi po kami tumigil. Alam nyo, ang isang naging blessing sa akin during that equipping doon sa Siquijor, I can attest, the pastor there can attest yung nangyari doon. Napalayas po namin yung top witch sa Siquijor nung araw. Lumipas siya sa ibang probinsya. No? Siya ang na-eject. Salamat sa Lord. No? Doon naman, nung mag-conduct ako ng Warriors and David's Training, doon po sa Tacloban. May mga waray dito, di ba? Kaya nga ako'y pabalik-balik nung araw doon, roadmap, tapos mga ganyan, equipping. Minsan, ini-invite kami ni Kring Kring, pupunta kami doon, sa bahay nila kami natutulog, no? Before Yolanda and after Yolanda. Tapos po, minsan, doon kami doon sa island ng mga Romualdez, di ba? May isla doon. Okay, doon kami, nagko-conduct. Minsan naman, doon kami sa, yung sa province ng Leyte, yung isang probinsya ngayon na, nakalimutan ko na yung islang yon. Yung maliit na isla lang na dating sub-province ng Leyte. Ayan, isla yan. Pupunta kami doon. Okay? Now, dumating po yung punto na pagkatapos ng Yolanda, pinadala po ako ng NFS sa Tacloban para ocular inspection. Kasi gusto tumulong ng NFS sa mga nasalanta. Kasi nga may mga contact tayo doon. From the airport, nakabilang pa ako ng I think 20 body bags. After a month na yan na. Yung unang aeroplanong nakalapag sa Tacloban, kasama po ako doon. Mula doon sa airport, at ang may sasakyan lang ako konti, yung chairman po ng Victory, si Pastor Eugene Ramirez, may service siya, pumunta kami sa bahay niya. Pagsakay ko po doon sa sasakyan, dalawa kami, akala ko dalawa lang kami. Meron palang kasama siyang dalawa sa likod. Nagsalita yung isa, Hi, Pastor Rafi, mga taga-Victory. Ay, mga taga-Victory, mga English-speaking mga yan. Ay, hello. Do you remember me, Pastor? You look familiar. Kasama po ako doon sa training niyo noon. Tapos, I have a confession to make, Pastor. So what? During that training, Pastor, nung tayo nakakapuspusan, I saw a vision, sabi niya ganyan. I saw the whole of Tacloban, sabi niya ganyan, submerged by water. At nung dumating po yung Yolanda, iyak ako ng iyak. Yung eksaktong nakita ko nung tayo nandoon sa, ano nga bang island? Nakalimutan ko. Biliran. Biliran Island. Nung nandun po tayo, yun po yung nakita ko eh. Akala ko tapos na yung istorya. Tapos sabi niya, pagkatapos po ng Tacloban, after 3 days po, na medyo clear na, nag-gather kami mga pastors and intercessors. At humingi ako ng tawad doon sa mga kapatid. Kasi sabi ng Lord sa akin, dapat yun kasi pinag-pray mo. Kasi hindi po lahat, abawa,
Marami yung nakakakita sa akin minsan, Pastor, may interest na Pastor, nakakita kita, na-aksidente ka, patay ka. Ang tendency, tatanggap, ay, mamamatay na ako. Hindi, warning ng Lord yun. Gusto kasi ng diablong patayin ka. So, sabi ko sa kanya, wag mong ganyan ang kontrahin mo yan. Okay? So, maraming mga ganon. So, yun, warning sa kanya. Sabi ng Lord sa kanya, bakit wala kang ginawa? To her surprise, nung siya ay nagko-confess sa mga kapwa intercessor ng Tacloban, sabi niya, 7 others stood up. Sabi nila, we saw the same vision. Wala kaming ginawa. Wala kaming ginawa. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ng intercession. Diba? Sometimes we have to do warfare. Kaya minsan, pag nagtatangs ako, minsan, habang tumatagal yung pagtatangs, minsan, iba na eh. Yung tanks mo, talagang yeah! Kasi merong nangyayari. Hindi mo alam. Diba? Pero may warfare nang nangyayari. No? Sa intercession mo. Kaya nga ako, kung tayo nang lalamig, kung may season ng winter sa personal life natin, sa family, sa church, dagdagan ng prayer. Marami nga sa Philippines, I don't know here, sa Philippines, normal na lang yun na first 7 days, first 10 days, fasting and prayer. January 1 to, si Bishop Hermie, taon-taon yun, 7 days ng fasting. Inuunahan niya na, fasting na kagad. Kahit walang word ng Panginoon, inuunahan na. Kasi nga, parang hindi man lamig. Pag naramdaman mo, parang stale na, parang ganon, parang ramdam mo parang hindi na receptive ang mga tao. Ramdam mo na nagpipreach ka, parang tumatalbog lang preaching mo, may nangyayari, mag-pray na tayo. Huwag na natin intayin ng totally manlamig. Kaya nga po, kailangan ng word, kailangan, hindi lamang tayo nakinig sa word, kailangan magbulay-bulay tayo, yung sinasabi ni Hannah kanina eh. Iba yung nagbabasa ka lang, iba yung talagang nagme-meditate ka sa word. No? Yes, binasa mo ito, pero kailangan, yung sabi nga nila yung meditation, hindi yung transcendental meditation na. Napansin niyo yung baka, kumain, uupo, para may chiclet yung baka, ganyan parang ganon. Kasi, pagkakain niya, may compartment yung baka, tapos, hindi niya totally na-digest yun. Babalik uli yun, tapos, saka niya ichuchu yun. Ganon din tayo. Dapat sa word, kahit narinig nyo na. No? Yung nakita niyo mga verses kanina, if you are an ardent student of the word, hindi one time lang. Bulay-bulayin mo uli yun. Diba? Kagaya ng mga Berean Christians, hindi ba? Hindi sila basta nakinig lang. In-examine nila. Hindi tayo dapat blind followers. Hindi tayo dapat yes, sir lang ng yes, sir. Doon tayo ay nagtatrust sa ating mga pastor. Kasi ang salvation naman, individual. Di ba yung sabihin, si pastor kasi mali tinuro sa amin eh. Di ba? Kailangan natin mag-meditate. Tingnan niyo po ang sinabi ng scriptures. Alam na lang natin yung Joshua 1:8. Sino nakaka-memorize ng Joshua chapter 1 verse 8 by heart? Di ba ang sabi? This book of the law shall not depart from your mouth. Bakit mouth? Kaya dapat mo lagi kino-confess ang word. Hindi mo kino-confess ang situation mo. May problema ako, may sakit ako. Now, this is not escapism, ha? Ang faith, yes, may sakit ako, but the word says, may lagnat ako kayo, but the word says, by the stripes of the Lord Jesus, I am healed. Kapos ka ngayon sa budget, kukonfess mo, nakukulang kami, ang dami ko. Yes, totoo. Okay? Iba po yung reality sa truth. Ang truth, hindi nagbabago, unchanging, absolute, the Word of God. O maaaring meron ka ngayong mga financial challenges, but the Word says, and my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Ang mga Kristyano nga daw po mga kapatid, hindi tayo thermometer. Ano ba tayo? Thermostat. Ano ba yung thermostat? Di ba may aircon? Kung ang temperature sa labas ay 30, binuksan mo si aircon, sinet mo sa 18, do 30 siya sa labas, dito magiging 18 because of the thermostat. Ibig sabihin, hindi po tayo apektado ng sitwasyon ng mundong ito. Lagi sinasabi ni Brother Will sa amin, we have kingdom economy. Kahit magkahirap-hirap ang mundo, ibang ekonomiya ng mga Kristiyano.
kingdom economy. So tayo po, thermostat. Amen? Hindi natin binabasa lang yung sitwasyon. Di ba? Kailangan ang ipinapahayag natin, di ba sabi ng Panginoon, if you will say to this mountain, be removed. Hindi sinabing pray to this mountain, Lord, remove this mountain. I tell you, there is a time to pray, but there is a time to declare. Ito mga problemang ito, pag may command ng authority, minove ka ng Lord, kailangan umalis ka. Magagawa mo lang yun kung ikaw ay rooted sa Word of God. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. Dapat, sabi ganoon, ang prayer at ang Word of God, the key that unlocks the day and the key that locks the night. Napakagandang habit nun. Paggising mo, prayer, Word of God. Bago ka matulog, Word of God pa rin. Paggising mo, fresh na fresh yung mind mo. Pag matutulog ka na, ang meditation mo pa rin, Word of God. Meditate on it day and night. Pero hindi lang basta i-meditate. Bakit i-meditate? Ang sabi rito, so that you may be careful to do. Sabi ng iba, bakit ganun? Lagi naman ako nagbabasa ng Bible, pero ba't parang walang epekto? Kapatid, hindi yung paramihan doon ng alam. Ang sabi ng salita ng Diyos, tayo ang mga buhay na liham. We are the living epistles. Hindi ito paramihan ng alam. Sabi nga hindi na tayo kulang sa kaalaman Anong kulang sa atin? Aksyon. Ipapamuhay. Sabi ni James, hindi ba? Ang pinagpapala, hindi yung nagbabasa lang ng salita ng Diyos. Sino pinagpapala? Yung nagbabasa at isinasagawa. Isinasagawa. Yun ang sabi dito I-meditate ang salita ng Diyos day and night, night and day, so that you may be careful. Yun ang intention Babasahin mo siya para isagawa mo. Di ba yung simple na guide sa devotion, yung tic-tac-toe, di ba yung sip? Habang binabasa mo, is there any sin na nangungusap ang Lord na kasalanan mo? Are there instructions? Are there promises? Are there commands of God? Yun ang tingnan mo. Di ba? Ano ang nature ng Lord? Maraming mga paraan sa devotion Pero kahit na ang galing mo sa devotion, kung wala ka namang intensyon na gawin yon, sundin yon. Kagaya yung sa member ng araw, nag-preach ako yung love your enemies. Ay, hindi ko magagawa yan. Nag-backslide tuloy. Yung sabi ng Panginoon that you may be careful to do according to all that is written in it, na tingnan niyo ang result. Kapag faithful tayo sa meditation and putting into action what we meditated, ano ang result? For then, you will make your way prosperous. Mga kapatid, I am fully convinced that poverty is a curse. Ang kahirapan sumpa. Hindi ko sinasabing makasalanan yung mga naghihirap kasi marami namang dahilan kung bakit naghihirap ang tao. Kung tamad, sabi nga ng Bible, huwag pakainin yung tamad. Hindi ba? May dahilan. Pero overall, poverty is a curse. Kasi allergic, ang tagal kung nagpa-prophesy, nagpipreach sa church. Para ang hirap tanggapin, nakalooban ng Diyos na tayo yumaman. Totoo ba yun? Ano ba sabi ng 2 Corinthians 8:9? Pwede bang paki-plus lang, biglang nagpa-plus sa akin no? Ano sabi ng 2 Corinthians 8:9? Whatever version. Okay. Diyan makikita natin sa sabi ng salita ng Diyos. 2 Corinthians 8:9. Ang sabi po doon, ganito. You know the generous grace of our Lord Jesus Christ. Though He was, what? Rich, yet for your sakes. Bagaman siya'y mayaman, pero alang-alang sa inyong kapakanan. Kaninong kapakanan? Sa mga believers. Pagmasa nyo ang biyaya ng Panginoon sa Kristo sa ibang version, grace no? Yan, generous grace ang naligid dito. Bagaman siya'y mayaman, siya'y naging dukha, sabi ng Tagalog,
so that by his poverty, he could make you rich. My question is it God's will for us to become rich? Kalimitan sagot ng parang, sobra na, niligtas na ako sa kasalanan ko, magyayaman pa ako. Diba? Lord, too much naman yun. Okay na po. Kahit hindi na mayaman. Kinorek ko yung mindset ng mga members namin eh. Kasi inaral ko po yun eh. No? Bakit nga tayo, okay, wag lang rich, yung blessed na lang. Kalooban na pagpalain tayo eh. And I discovered ang dahilan ganito. Nagkaroon ng doktrina na to be holy is to be poor. To be holy is to be poor. Gusto mo maging banal, dapat mahirap ka. In-associate nila yung poverty sa holiness. And that's what the Catholics did. Meron kang vow ng poverty. Kasi in-associate nila, pag ikaw ay blessed, materially blessed, parang ikaw ay karnal na. Which is, meron talaga namang danger. Pag hindi mo na-handle, sabi ko yung mga Koreano, pag hindi mo na-handle yung material blessings, hindi ba? Bad master yan. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, kaya nga siya naging mahirap bagaman siya'y mayaman. Eh sino sa atin dito pinanganak sa pasabsaban? Meron ba? At least pinanganak tayo sa bahay kung mahirap tayo. Baka iba nga siya sa Makati Med o kaya sa St. Luke's, hindi ba? Si Lord, kaya pala siya pinanganak sa pasabsaban ay upang sa kanyang kahirapan tayo ay pagpalain. Kung ayaw nyo ng rich, pag tinatawag ko cannot be rich, sabi, ay cannot be rich, hindi siya yayaman. Cannot be rich eh. Na mindset, sabi ko sa kanila, hindi dahil sa sinisweldo natin, dahil sa sakripisyo na tinubos tayo ng hindi lang sa kasalanan natin, pati sa kahirapan. And many years ago, I read a prophecy na I took it to my heart. Sabi ng isang prophet, on the last days, maraming mga Kristiyano, mga pastor at mga ministry magiging mga multimillionaire. Kita yung ilang nakaka-amen para hindi nagsisig, no? At pag yung ganyan sinabi, amen! Ano ba nag-amen ganyan? Akin yan! Akin yan! Hindi pa tapos ang statement, sabi niya, these people, these Christians, these believers, these pastors, these ministries that will become multi-millionaires are those who are no longer, hindi na daw sila under the bondage of greed. Alam nila ang purpose nila, kaya sila i-bless ay para paggamit sa kingdom of God. Kung ganun ang heart mo, Lord, bless me, pagpalain mo ako, para maging blessing ako ipagamit sa kingdom of God. Indeed, God will bless you tremendously, magiging multimillionaire ka. Pero kung pansarili mo lang, forget it. Balik natin ulit dun sa Joshua chapter 1, dun sa slide. Ano sabi? For then you will make your way prosperous. Hindi tsamba-tsamba ang pagpapala. Yan sa katabi mo, hindi tsamba-tsamba. Hindi tsamba-tsamba ang pagiging blessed. Hindi yan tsamba-tsamba. Pangako ng Lord yan eh. Kung pagbubulay-bulayin ang salita ng Diyos araw at gabi at isasagawa sa salita ng Diyos, tiyak, hindi tsambahan, tiyak na ikaw ay pagpapalain. Yan sa katabi mo, tiyak ang pagpapalain. Kapatid, ito yung mabilangan family. Nag-uusap nga kami. Ito mabilang ito eh. Bakit ba sila magtatayo pa ng church? Pwede na naman sila magpakayaman eh. Magtrabaho. Pero hindi na kaya kasing tanggihan ng Diyos, ang Diyos na tumatawag sa kanila eh. Di ba? Pero ganun pa man. No? Pag inuna talaga natin ating Panginoon, ang sabi, tiyak tayong pagkapalain. You will make your way prosperous. Kaya ngayon mga kabataan sa church, sinasabi ko sa kanila, huwag kayong maniwala sa sanlibutan. Di ba? Yung iba, tamo ako. Nung hindi na ako uma-attend, hindi na ako nagtatay, ang dami ko ng pera. Di ba? Diablo yun eh. Ito sabi ng Panginoon. At ang matindi niya ng kadugtong, and then, you will have
You will have. Shout it loud. You will have. Good success. Hindi lamang success. Good success. Hindi yung sa CR mag-success, ha? No? One time may nabasa ako, ganda ng pagka-expound ng kanyang exegesis dyan. Sabi niya, take note, the Bible says good success because there is such a bad success. What is bad success? Kasi ang mentalidad ng mga tao sa mundo, even some Christians, ang success lang material, financial. Pero napakaraming tao, yumaman, mga anak, mga adik, mga sakit sa ulo. That's bad success. Ang ino-offer ng Panginoon, good success. Proverbs 10:22 says, ano sabi ng Proverbs 10:22? The blessing of the Lord, it makes rich, and He adds no trouble with it. Ang pagpapala daw ng Panginoon, nagpapayaman. Ay, na naman yung salitang mayaman. Sabi mo nga, mayaman ako. Eh, parang labas sa ilong. Yeah? The blessing of the Lord, it make rich, and He adds no trouble. Sabi ng ibang version, misery with it. Rin mo ang yaman-yaman mo, pero grabe naman ang consumption mo. Ang pagpapala sa Kristiyano, totoong pagpapala. Amen. Hallelujah. Kaya nga, ayaw ng dyablo na tayo magbabad sa salita ng Diyos kasi alam niya ang mangyayari eh. Hindi po ako nagsisi nung ako'y tumalima sa panawagan ng Panginoon. Dagdagan ko lang yung testimony. Pinaka-struggle ko sa pagpapasok yung second year ko. Kasi nanganak na si May noon. Dahil ang panganay namin kambal. Nung manganak po ang aking asawa, inverted nipple. Hindi makapag-breastfeed. Sabi ng doktor, ang reseta S26. Ay, ang mahal na gatas. Okay? Ang tinatanggap ko sa church during that time, pag tinanggap namin yung lagip namin ng Sunday afternoon, tatanggalin yung tithes and offering. Pag kinayanta namin, sufficient lang siya within 3 to 4 days at the most. Ibig sabihin, Monday hanggang Thursday, Friday, Saturday, Sunday, wala nang budget. Pero dahil na-equip yung asawa ko, talagang hindi ginalaw yung tithes. So nasa ganun akong dilemma, kaya forced fasting ako noon. Forced fasting. Walang choice eh. Sige, fasting na lang ako para makagaan sa budget. Okay? Ito yung tukso. Alam niyo yung Diablo, alam niya talaga eh. Out of nowhere, biglang dumating yung kabarkada ko sa Maynila. 2 taon na rin kami hindi nakikita. Walang balita. Ano lang pa ang cellphone ng araw. Dahil 85 ako nagsimula, 87 yon. Dumating bigla. Nagulat ako. Pre, paano mo ako na tuntun? Sabi, pumunta ako sa bahay niyo. Tinanong ko ang ate mo. Eh yung ate mo, tinanong ang sinasabi lang yung barangay. So ang ginawa ko, pumunta ako doon sa barangay hall. Nagtanong ako doon. Siyempre, hindi ako kilala dahil dayo ako doon. Ang kilala yung binang ko. Napagtanong ang kilala kamag-anak ng mother-in-law ko. Taga-roon ka talaga siya. Native ng Los Baños. Konta lang story short, nagulat ako, kumakatok. O pare, ba't nandito ka? Pare, may sadya ako eh. Ano yun? Hindi mo na nabalitaan. 2 taon na ako sa Saudi, kaya pala naninilaw. Walang hepa. Puro ginto. Eh, nung panahon na yan, talagang sikat pa ang Saudi. Sabi niya, kasi, naalala kita pare. Oh, kasi yung Arabo, nagpapahanap ng assistant supervisor kasi ako'y supervisor ng isang manpower agency doon. Sabi ng Arabo, lumalaki yung ating kumpanya, kailangan mo ng assistant. Bahala ka na mag-recruit sa Pilipinas. Ikaw ang unang naisip mo pare, company expense lahat yan, wala kang iintindihin, maglahat ka na ng papeles. Eh, meron na kami mga 60 to 70 members noon after 2 years. Lord, paano to? Iiwan ko ba sila? So sabi ko, sige, i-consult ko muna. Sabi niya, sige, I'll give you 1 week pare, babalik ako after a week. Pag hindi ka kasi, maghahanap ako ng masasaba ko. Okay, so, pray ako gabi-gabi. Ako, Lord, give me wisdom. Baka ito'y break na pagkakataon. Ang iniisip ko, mag-iipon muna ako
Tapos magsusupport muna ako. Kaya lang, ang tanong, sino ngayon ang magpapastor doon? So, kinausap ko yung mga kasama ko. Meeting kami. Mga tol, ito yung dilemma ko, ito yung situation ko. Pwede bang may isa muna sa inyo ang tumayo kahit 2 years man lang? Brad, hindi pwede. Ikaw ang tinawag dito. Kung aalis na rin kami. Babalik na kami sa Maynila. Ako, lalo bumigat yung burden. Lord, iyak ako na iyak gabi-gabi. Iyak ako na iyak. Sabi ko, Lord, grabe, give me a sign. Give me, Lord, confirmation. Tatanggapin ko ba o hindi? No? Anyway, di Monday, Saturday, Sunday, Monday, ganyan-ganyan. Tapos, eto na, Saturday siya babalik ulit. Friday night, gabi-gabi kasi akong nag-overnight. Nagpe-pray ako. Final night, nung ako po yung nagpe-pray, may pumasok po doon sa kwarto na malamig na hangin. Umiikot po doon sa room. At maya-maya po, binalot ako ng napakalamig na hangin. Ramdam ko yung presence ng Lord. And then I heard, for the first time, I heard an audible voice, I have called you. I will never leave you nor forsake you, and I will provide for you. Alam ko na, ayaw ng Lord, ako'y pumuntang Saudi. Hiyak na naman ako. Yung asawa ko po yan kasi kambal nga. Daddy, huwag ka namang maingay, puyat ako eh. Kasi iyak ako nang iyak eh. Pagdating niya ng umaga, sabi ko, pre, hindi ako sasama. Sabi ko, alam ko na, hindi ka nga sasama. Kasi sabi ko, Lord, pag nagutom pamilya ko, magkatrabaho ako. Yung ate ko noon nasa Hong Kong, manager ng forwarding company. I go, once na magutom lang ang pamilya ko. Pero alam nyo, after that encounter, biglang dramatically na bago yung sitwasyon. Nagulat ako. Nagpupuntahan na yung mga members. Pastor, ito po bigas. Pastor, gulay. Pastor, prutas. Pastor, nakahuli ako ng isda. Ha? Tapos yung offering dramatically nag-increase at mula noon na bago ang lahat. No? Buhay ang Diyos eh. Buhay ang ating Panginoon. Saan ko nakuha yan? Pangako ng Panginoon eh. No? Another thing, no? Kailangan wag nating kaligtaan ng pagtitipon-tipon. Sabi ng Hebrews 10:25, wag nating kaligtaan kagaya ng ginawa ng iba. No? Let us encourage one another daily habang palapit na. Tingnan, kung ikaw ay lumiliban sa mga pagtitipon, pag ikaw ay kasama ng mga maapoy ka din. Subukan mo yung isang kahoy na yan, isang uling, ihiwalay mo, ano mangyayari doon? Mamamatay. Yun ang ginawa ni Paul, hindi niya pinayagang manlamig. Kagaya din sa kawan yan. Sino ang atakihin ng mga lubo? Yung grupo o yung nag-iisa? Yung nag-iisa. Why? Malayo kasi dyan yung shepherd eh. Kaya mapalad kayo pag nasa kawan kayo, nandiyan yung pastor eh. Of course, Jesus is the great shepherd. Kami under shepherd ang mga pastors. Pero I'm very sure, ang aatakihin ng kaaway, yung nagsosolo. Kasabi ko sa mga pastor namin, dahil yung iba-ibang mga probinsya yung mga churches namin, malayo ako sa inyo, malayo ang main church, makibanding kayo sa mga ministerial fellowships. No? Kailangan natin yan. And finally, ano ba oras tayo kakain? Mamaya pa naman? Okay na? Okay. Ito na po yung final point eh, no? Pag gusto mo, kapatid, na magpagamit sa Panginoon, kagaya ni Paul, kasi ang concern ni Paul, nilalamig yung mga kasamahan niya. Allegorical ito eh, no? Kumbaga, symbolically speaking, kung gusto mo magpagamit sa Panginoon, na maapuyan yung mga kasama mo, what happened? Sabi ng verse 3, but when Paul had got some sticks together and put them on the fire, a snake came out because of the heat and gave him a bite on the hand. Kapag gusto mong makaroon ng apoy, diyan nagre-react ang dyablo. Sa iyong personal na buhay, Lord, gusto ko po lumapit. Lord, gusto ko mapuswas. Lord, gusto ko mapoy. Ayan na, lalabas na ang dyablo. Gagawin na lahat. He will try to prevent you. Ayaw niya na yung church magpatuloy sa mga prayer, sa mga ba? Pastor, wag na ho tayong mag-pray ng gabi. Wag na tayo mag-overnight, nakakapoy sa araw na lang tayo.
Overday, hindi overnight, no? Si Paul, kaya nga sabi sa inyo, bantayin natin ang ating mga pastor, ang ating mga leaders, sila ang unang inaatake. Strike the shepherd and the sheep will scatter. Magbantayan tayo. Fire exposes the snake. Kapag naaapoyan tayo, natataranta ang kaaway, the enemy hates revival and breakthrough. And he will do all he can to stop it. Purihin ang ating Panginoon. Hindi niya kayang pigil ng kilos ng ating Panginoon. Kaya, maging aware tayo. Alam niyo itong experience ko eh. Pag nakaranas ka ng breakthrough, parang nasa, cloud 9 ka, yung experience mo. Grabe, no? Magiging alerto ka dyan, biglang aatake ang kaaway. No? Magbantayan mo ang sarili mo. Ano ginawa ni Paul? Sabi ng verse 5, Paul shook the creature up into the fire and suffered no ill effects. Huwag kang matakot sa atake ng kaaway. Just shake it off! Di ba? I have given you authority to trample upon snakes and scorpions and nothing by enemy shall hurt you. Purihin ang Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. All the more, na-challenge ako. Kadalasan pa ako na-invite mga revival eh. Pastor, mag-speak ka naman sa amin. No? Kaya minsan nagbibiroan kami. Describe mo yung sarili mo. Yung first letter ng pangalan mo, Di Rafi. Ano bang gusto mo? Letter R, describe mo sarili mo. Sabi ko, revivalist Rafi. Pero Lord, iyabang ko, Lord, forgive me, Lord. Kayabangan yun. Hindi ba? Pero sa totoo lamang, no? Sa biyaya ng Panginoon, naranasan ko yan na marami talaga nila-challenge. No? Pero hindi natutuwa ang kaaway. No? And this will be the final na points. Then yung dalawang extreme dito. Yung mga usi, nung makita nila na kinagat ng viper ng ulupong si Paul, ano sabi nila? Ayan, masamang tao ka kasi. Kaya yan, nakatakas ka nga sa parusa ng dagat, pero ito naman, karapat-dapat kang mamatay. May mga ganyan. Pag nagkamali tayo, pag na-blunder tayo, takot-takot na judgment para patayin ng apoy. Binabasa ako slogan many years ago, sabi, when I am right, no one remembers. When I am wrong, no one forgets. Ang sakit, Pag may nagawa kang maganda, walang makaalala. Pag may nagawa kang mali, walang makalimot. Kaya kapag tao lang talaga ang taong pagbabasihan mo, nag-serve tayo, hindi naman para sa tao, di ba? We don't please men, but we want to please God. Kung gusto mong, sabi nga maging men pleaser, mag-artista ka na lang. At kami ni pare ko sabi nga nila nung araw, hindi lahat ng pogi ay nagiging artista. Nagpapastor din yung iba. Ang kapal, Ang kapal. Di ba? Very judgmental. Dinadown siya. Pero ito naman, ang bantayan natin, mga kapatid. Okay. Noong hindi siya tinablan, kasi ninintay nila tingnan natin. Kikisay na lang yan. Aba, ang tagal walang nangyari kay Pablo. Sabi na, he must be a God. Yan ang both extreme sa atake ng Diablo. Bro, anointed ka talaga? Bro, talaga, di ba? Kaya sabi nga, pagbaba mo na ng pulpito, mag-ingat kayo. Pag may pumuri sa'yo, grabe, anointed ka. Pangalawa ka nalang pumuri sa akin. Ang una si Satan. No, ako po'y batang Kristyano, may nag-disciple sa akin, babae pa naman. Sabi niya sa akin, pag ginagamit ka na ng Diyos, kapatid, at may pumuri sa'yo, immediately, ibalik mo ang glory kay Lord. Ibabalik mo ang glory kay Lord. Huwag mong kakantiin ang glory ni Lord. Ganun din po tayo. Kung merong natuwa, salamat, magpasalamat tayo, pero Lord, I will not dare touch your glory. All the glory belongs to you alone. Wala pong kaparanggot na mapupunta sa akin. Yan ang trabaho ng Diablo. Ida-down tayo, ibabaksak tayo, ikakondem tayo, wala kang kwenta, hindi ka tinawag na pastor, hindi ka effective, ganyan. Pag hindi tayo magdala sa ganon, bubulahin ka naman, ipa-flatter ka. Ang galing mo! Di ba? Ayos ka bro! Di ba? Ano, hindi ka talaga! No? Mag-ingat po tayo. But praise God, what's the lesson? Dumarating ang winter season,
Kindle the fire. Kindle the fire. Huwag kang titigil. Huwag kang titigil. No? Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 1 verse 7, of the angels, it says, He makes His angels winds and His ministers a flame of fire. Though, ang unang binabanggit ng mga angels, but we are ministers just the same. His ministers a flame of fire. Gusto nung pa mag-instrumento tayo. Kaya nga sabi ganun, I will not make mention of him, sabi ng Jeremiah 29. No? Yung dilemma ni Jeremiah, sabi niya, kapag ayoko nang mangaral, ayoko nang buksan ang bibig ko, but the word of God in my heart, like a burning fire, shut up in my bones. Grabe, nag-aapoy ako. Kaya ang prayer ni Jeremiah, Lord, make my word as fire and the people as dry wood. Hallelujah. Isipin mo kung pag tumama yung apoy sa tuyong-tuyong kahoy, lagablab yan. Hallelujah. Kung tayo hungry for the anointing, hungry tayo sa presence of God, the word of God is as fire. Amen? Kaya, kung dumaan man tayo sa wintry season ng buhay natin, ignite the fire. Kindle the fire. And we will experience a mighty move of God. Yan po yung last session natin. Keep the fire burning. Let's pray. Let's pray right now. Hallelujah. Thank you, Abba. Salamat, Panginoon, for these reminders from your word, O God. Thank you, Lord, sa buhay ni Paul. Thank you, Lord, for that reminder na kami po, Panginoon, lahat ay may access as your sons and daughters, O God, into your kingdom. You're not willing that anyone should perish. You're not willing, Lord God, na maagaw ang mga kaluluwa pabalik sa hampo ng kaaway. Nandito kami, Panginoon, gamitin mo kami, O God. Kung may area sa buhay namin na nag-dwindle na yung fire, Lord, use us, O God, to rekindle the fire. Hallelujah. Thank you, Lord. Magbabad kami sa iyong presensya. Magbabad kami, Panginoon, sa iyong salita. Maging mainit kaming makipagsalong buhay. At patuloy, Panginoon, na maranasan po namin ang kapunuan, ang overflowing blessings, tangible presence. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. And prepare us for the final session sa gabing ito, Panginoon. Salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Pinupuri ka po namin, dinadakila ka po namin. In Jesus' name this we pray. Amen and amen. Palapakan natin ating Panginoon. Pastor Efren. Thank you, Lord.